Crime Stories PH, The Visconde Massacre. Welcome to Crime Stories PH, kung saan babalikan natin ang mga krimen na yumanig sa bansa. Ako si Van at ngayong episode tatalakayin natin ang isa sa pinakamalaking kaso sa kasaysayan ng Pilipinas, The Visconde Massacre. Noong July 30, 1991, sa loob ng kanilang bahay sa BF Homes, Parañaque, natagpo ang patay si Estrellita Visconde, 47 years old, at ang kanyang dalawang anak na sina Carmela, 19 years old, at si Jennifer, na 6 years old pa lamang. Brutalang krimen. Si Estrellita ay tinaga ng maraming beses. Si Carmela naman ay ginahasa bago pinatay. At si Jennifer, isang inosenteng bata, ay walang awang sinaksak. Ang ama ng pamilya na si Lauro Visconde ay nasa abroad noon para magtrabaho. Pagbalik niya, bumungad ang pinakamalupit na trahedya ng kanyang buhay. Ang buong bansa ay nagulat at ang media ay agad na tinawag itong isa sa pinakamalupit na massacre sa kasaysayan ng Pilipinas. Matagal na nanatiling unsolved ang kaso. Walang malinaw na lead, walang matibay na ebidensya. Hanggang noong 1995, lumabas ang isang saksi na si Jessica Alfaro. Ayon sa kanya, nakita niya mismo ang pangyayari at itinuro ang grupo ni Hubert Webb, ang anak ng dating senador na si Freddie Webb, kasama ang 6 pang lalaki. Ang testimonya ni Alfaro ang naging sentro ng kaso. Sa kabila ng mga inconsistencies, tinanggap ito ng korte. Noong 2000, nahatulan si Webb at ang kanyang mga kasama ng guilty sa Visconde Massacre. Para kay Lauro Visconde, ito ang hustisyang matagal niyang hinihintay. Ngunit hindi dito natapos ang kwento. Noong 2010, binawi ng Korte Suprema ang hatol. Sinabing mahina ang ebidensya at hindi kapani-paniwala ang testimonya ni Alfaro. Dahil dito, pinalaya si Webb at ang kanyang mga kasama matapos ang halos 2 dekada sa kulungan. Sa mata ng batas, tapos na ang kaso. Ngunit para sa marami, nananatiling kontrobersyal ang desisyon. Para kay Lauro Visconde, ito ay pangalawang dago, isang hustisyang tila nawala muli. Ang Visconde Massacre ay isa sa mga pinakakilalang kaso sa Pilipinas. Legal na solved. Ngunit sa puso ng marami, nananatiling tanong, sino talaga ang may sala? Ang kwento ay naging simbolo ng kahinaan ng justice system, ng kapangyarihan, ng testimonya, at ng hirap ng paghahanap ng katotohanan. Ako si Van, at ito ang Crime Stories PH. Hanggang sa susunod na episode, manatili tayong mapanuri at huwag kalimutan, ang bawat krimen ay may kwento at bawat kwento ay may aral.